Umpisa na po yung Solo Parent Act or law. Ito po yung magbibigay ng kaginhawaan sa mga solo parents natin nationwide. Ito po yung batas na isinagawa para sa mga solo parent, pero nilawakan pa ng pamahalaan ang solo parent. November 1 po, nung araw po ng undas, nag-umpisa po ito para po sa mga solo parent. Ito po yung ayon po sa batas, bawat solo parent dapat ay makatatanggap ng 1,000 pesos na subsidiya mula po sa LGU. Isa pa po sa benepisyo ay itong automatikong sila po ay magiging miyembro na ng PhilHealth. Hindi na po nila kailangan mag-enroll basta meron po silang solo parent ID. Okay? Ang ikatlo po ay ang exemption sa value-added tax at 10% na diskwento sa mga gastusing pambata tulad ng pagkain, diaper, gatas, gamot at bakuna mula sa pagkaanak ng bata hanggang 6 na taong gulang. Pero ito ho, inaayos pa ng Department of Finance at BIR. Ang implementasyon ho nito ay nasa BIR po ito at saka Department of Finance. Pero nangako naman po ang Department of Finance na bago matapos ang buwan ay planchado na rin ho ito, exempted na po sa VAT ang mga bibilhin po ng mga solo parent. Isa pa po sa benepisyo ay ang prioridad ng mga solo parents sa paghahanap ng trabaho o pagkuha ng trabaho. For example, sa isa pong ahensya o isa pong kumpanya nangangailangan ng manggagawa, dapat ho ang titignan ng mga employer kung ikaw ay solo parent, dapat ikaw ay bibigyan ng priority. Maaari na rin po mag-apply ng pangkabuhayan ang mga solo parents na wala pong hanap buhay. Pwede po sila mag-apply sa amin ng Sustainable Livelihood Program. Isa pa po sa mga benepisyo ay ang prioridad po, mga solo parents, bibigyan po ng priority ng pamahalaan na makakuha ng murang pabahay ng pamahalaan through the NHA. Nariyan din po yung 1-week vacation leave. Bukod po doon sa annual leave ng isang manggagawa na solo parent, meron pa po silang additional na 7 days na leave. Nariyan po yung scholarship para sa isang anak ng solo parent na binibigay po ng Department of Education, Commission on Higher Education or TESDA. Okay. Sino-sino po ba ito mga solo parent? Nilawakan na po ito sa Expanded Solo Parent Act. Hindi lang po yung mga hiwalay sa asawa, iniwan ng asawa, o naanakan at walang asawa. Hindi po, nilawakan po ng batas yan ngayon. Pati po yung mga asawa po ng mga OFW na mawawalay yung kanilang mister sa kanila ng higit 1 taon ay pwede po mag-apply ng Solo Parent ID. Nariyan din po yung mga tsuhin-tsahin na may kustodiya ng mga bata, mga pamangkin nila o lolo-lola na hawak po nila yung kanilang apo, sila po ang nangangalaga sa bata dahil ang magulang nagtatrabaho sa abroad, can be considered and must be considered as solo parent. Ang tanging gagawin lang po ng mga ito ay mag-apply po ng Solo Parent ID card sa mga local government units. LGU na po ang bahala kung ano po mga requirements. Yun lang po ang kailangan ng solo parent ID, pag he or she will avail of these benefits. So, November 1 po, nag-umpisa na ho ito, baka para po sa kaalaman ng mga solo parents natin, nag-umpisa na po itong batas na Solo Parent Act. So, sa mga kasamahan natin sa media, if you have any questions. Sorry, pare. Secretary, good afternoon. Val Gonzales po, DCRH.
Yung binanggit po ninyo kanina na mayroong makukuhang 1,000 pesos, tama ho ba ako? Ito po ay manggagaling po doon sa pondo ng bawat local government units kung saan nakatira po yung isang solo parent. Tama po yun. Nasa batas po yan, o 1,000 every month na subsidiya na ibibigay po sa mga solo parent mula po sa LGU. Pero pag titignan ho ninyo yung batas, depende din po kung saan siya nakatirang munisipyo o bayan. Ang tanong nga po dyan, paano na lang kung yung isang solo parent na nakatira sa mahirap na bayan? So nasa LGU po yun kung ano pong arrangements, ano po ang ipapasa na batas ng LGU. Pero dito po sa Solo Parent Act, dapat po may matatanggap sila na 1,000 pesos every month mula po sa LGU. Yung binabanggit po ninyo, Sec, na mag-create pa sila ng batas, ordinansa, ganun ho ba? Hindi po, dapat alam na ho yan, pero depending, sabi po dito sa batas na ito, depending po sa availability of funds ng LGU or munisipyo. Pero pag malalaking bayan po, malalaking lungsod, like in Metro Manila, dapat to, pwede na hong makapagbigay po ng 1,000 po yan monthly. We're just talking here po yung mga 5th, 6th class municipalities, yung talagang mahirap na bayan. Depende po. Ano yung kailangan pong adjustment dun sa mga iba't ibang mga establishmento? Doon po sa binabanggit po ninyong exempted na rin sa value added tax yung mga single parent. So medyo malawak po yun dahil baka mayroong mga adjustment na gagawin po doon sa mga POS system. Tama na po, sir. po. Kaya po, inaayos na po ito ng BIR, minamadali po, magbibigay po ng mga POS, i-inspectionin po ng ating BIR upon the instruction of Department of Finance. So, ayun, no, yun ang hindi pa muna maibibigay ngayon. Humingi po yung Department of Finance na hanggang bigyan sila ng hanggang bago magkatapusan para ma-implement na ito. So, ang aming payo lamang po sa mga solo parent, huwag humunin yung asahan na bibigyan po kayo ngayon ng VAT-free at saka 10% na discount dahil inaayos po yung POS, yung payment system, yung mga makina po ng mga cashier, inaayos po ng BIR po yan. Last na lang on my part, Sec. Paano po yung proper definition ng isang solo parent? Kailangan ho ba kung sila'y legal na mag-asawa, ay dapat meron munang paghihiwalay po na may papakita o paano po yun? Basta kapag hindi na sila nagsasama, considered na ho ba na solo parent? Thank you, Sec. Ang definition po nitong bagong Solo Parent Act po natin o yung expanded solo parent ay inamyenda na po yan at ayon po dito sa batas na ito, ang mga asawa o sino mang miyembro ng pamilya ng isang OFW na nabibilang sa low semi-skilled category at mayroong employment contract na tuloy-tuloy sa loob ng 1 taon na higit pa, pasok po doon. Sa lumang batas, ang isang individual na inabandona ng kanyang asawa na hindi bababa sa 1 taon ay nabibilang na sa definisyon ng solo parent. Pero sa bagong batas na ito, ibinaba na ito sa 6 na buwan na lamang pag sila po ay naghiwalay na. And then ito po yung mga sumusunod na definition ng solo parent base po sa RA 11861. Ito po yung expanded solo parent. Ang isa pong parent na nagbibigay ng parental care at support doon po sa bata o mga bata. Ito po isa sa mga ika nga ay definition ng solo parent. Birth as a consequence of rape, even without final conviction, is considered a solo parent. Pag nanganak siya ng isang sanggol na out of na rape po siya or namatay po yung kanyang asawa, considered po na solo parent, or yung kanyang asawa ay nakakulong 3 buwan o higit pa, ay considered po na solo parent. Physical or mental capacity ng asawa, nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip o may sakit, ay considered na po na solo parent. Okay? Legal separation or de facto separation from a spouse for at least 6 months, and solo parent is entrusted with the sole parental care and support of the child, ay considered po na solo parent. Pagkatapos po itong deklarasyon
ng nullity or annulment ng kasal, decreed by court, considered na po na solo parent. Spouse or any family member of an OFW or the guardian of the children of an OFW that belongs to a low semi-skilled and is away from the Philippines for an uninterrupted. So dito po papasok yung mga tiyuhin, tiyahin, lolo or lola ng mga bata dahil yung kanilang magulang ng bata ay OFW, so sila po ay pwede mag-apply bilang solo parent. So pwede po sila mag-apply ng solo parent ID. Ayan po yan. Secretary Rod Lagusad po from PTB4. Sir, clarification lang. So, anyone na qualify maging kasama dun sa definition ng solo parent ay hindi sila makakapag-avail kapag wala tong solo parent ID? Opo, kailangan po yun eh. Yun ho, kailangan para pong PWD ID, ganun din po. Yun ho, ipipresent mo sa mga tindahan, sa mga ospital, at sa mga iba't ibang government agencies. Itong rollout nito, sir, ay under na ng LGU. Nagsimula na ba sila, sir? Kamusta yung coordination po? Kanina manggagaling listahan? And if ever ma-deem sila na hindi daw sila qualified, meron bang opisina or pamamaraan like to contest na sila? Sa DILG po, Department of Interior and Local Government, ang DILG po yung vice chair nito, kami po yung chairman. Ngayon, may pinag-uusapan po kami ng DILG at ang DILG, yung parang central data bank, yung lahat ng mga solo parent, bibigyan po nila kami ng kopya din para na monitor ho namin. Good afternoon, Secretary. I'm Patrick po from IBC 13. A few questions po. Since nung nag-start po ng November 1 yung application po for Solo Parent Act, may datos na po ba tayo kung gaano karami na po yung nag-apply on the national level po? Wala pa ho, sir, because kagagaling lang ho natin sa holiday. Pero I am sure may naririnig na po ako tuloy-tuloy naman. Bago pa magsimula itong batas na ito, meron kasi tayong dating yung lumang solo parent law. Ito po inamyandahan at in-expand, pinalawak. So nagbibigay na po tuloy-tuloy ang mga LGUs na mga solo parent ID. So we still have to collate that and work with the Department of Interior and Local Government. Yun din po inaantay, yung sinasabi natin kanina, data bank, yung mga data, yung mga pangalan ng mga solo parents nationwide, i-collate po at bibigyan po ang DILG at ang DSWD. Okay po, thanks po. Next question po, meron po ba tayong classification ng majority of number of the solo parent na nag-apply? Are they from the, yung mga naiwan ng asawa na nag-abroad? Kami ho, hindi ho namin makikita yan. Ang nakakita po niya ng LGU kasi sila po yung nabibigay ng solo parent. Pero ang bottom line po dito, dapat po ikaw ay nasa minimum wage. Hindi ka pwedeng basta mag-apply kung malaki ang sweldo mo, kung pa solo parent ka, professional ka, maganda naman yung standing mo sa buhay, hindi ka bibigyan. Ang pwede lang dito sa mga benefits na ito, solo parent na below minimum wage ang sahod. Okay po, last question ko po. Regarding housing, sinabi niyo po na magkakaroon ng pabahay para sa mga solo parent through NHA. So, ngayon po, halimbawa taga Quezon City po ako, guaranteed po ba na sa Quezon City pa rin ako magkakaroon ng bahay o marerelocate po ba ako sa ibang lugar? Depende ho, sir, kung meron. Ang sinasabi ho natin, priority sila sa mga low-cost housing ng gobyerno. Ngayon, kung willing po sila mag-relocate sa ibang lugar, why not? Di ho ba? Kung saang meron, kung kunwari, may sabihin natin, taga Quezon City siya, and yet meron pong bahay na offer po doon sa Bulacan na low-cost housing at pasok po siya doon, why not? Di po ba? Follow up lang din po doon. Since possible po na may ma-relocate, meron po ba tayong follow-up support sa kanila? Pwede pa rin po ba sila mag-apply ng Sustainable Livelihood Program? Kung wala po silang trabaho na, sir, pwede na po sila mag-apply ng Sustainable Livelihood Program. Provided na nawalan po silang trabaho at maliit po yung kanilang income. So, pwede na po. Kasi usually, ang Sustainable Livelihood Program ay para po doon sa mga mag-e-exit ng 4Ps. Yun po yung karamihan, yung bulk ng binibigyan namin ng SLP. Ngayon po, with this law, pati po sila kasama na ho. Kasi marami na rin yung solo parent na na member ng 4Ps. Pero dadagdagan pa po natin yan
pag binuksan po natin itong 4-piece, kasi marami ho tayong aalisin, halos kalahating milyon po, maglalagay po tayo 100 plus na mga solo parent nationwide, 100,000 plus na solo parents nationwide na pasok po doon sa requirement. May mga pinapaaral ng mga anak, below minimum wage, wala pa po siya sa 4-piece, ipapasok ho namin sa 4-piece, itong mga solo parents na ito. Okay po. Thank you, Secretary. Any more questions? Pahabol pa ako, Sec. Meron ho ba tayong available na record ngayon from PSA kung ilan yung mga target dito o kung ilan yung bilang ng mga solo parent po sa ngayon? Wala po sir, actually sa LGU yan, yun ho na pag-usapan namin ni Secretary Benhar Abalos ng DILG. Kailangan meron tayong data bank, ibig sabihin yung listahan na ibibigay po, i-collect lahat ng galing sa iba't ibang LGU, ibibigay sa DILG at bibigyan din ho kami ng kopya. So wala ho kaming, as right now, kami ho sa DSWD, wala pong ganun, pati sa DILG. Pero inumpisahan na ho yan, pagsasama-samahin from mula Apari hanggang hulo ng mga LGU, pagsasama-samahin at bibigyan po ang DILG at bibigyan din po kami ng kopya. Dalawang tanong pa, Sec. Yung isa ay, paano, Sec, kung sakali yung isang nag-a-apply na mapabilang bilang solo parent, ay beneficiaryo na rin nung napakarami pang mga programa ng DSWD. Hindi ho ba magbabago yung benepisyo na matatanggap niya? Or Kung siya po ay yung natatanggap naman po sa 4-piece, 3,000 lang naman ho, mahigit. Kung yun na po yung pinaka-maximum, 3,500, pasok pa rin ho siya kasi ang sinasabi natin, minimum wage earner para ikaw ay mabigyan ng solo parent ID. Opo, sir. Opo. okay, last na lang, Sec. Kahit na anong gawin ho natin, talagang marami ho yung nagpapalusot. Ano ho yung babalaho ninyo dun sa mga maring mandaraya, dun sa mga isusumiti ho nilang mga IDs o requirements sa pagkuha po ng solo parent ID? Ito po ay isang batas. Pag nilabag niyo ho yung isang batas, malinaw naman po na this is a law. A law na ika nga para sa mga solo parents, yung real solo parent. Pag ho ito magsasumiti ka ng mga peking dokumento, may kulong ho yan. Walang iniwan po yan dito sa amin everyday. Meron po kaming nahuhuli, hindi naman everyday, pailan-ilan na mga peke ang sinasabit na death certificate, peke ang sinasabit na hospital bill, pinapakulong ho namin pag nahuhuli ho namin. Dinadala ho namin. Yun nga lang, nahingi lang ng ayuda, pero peke yung dokumento. Peke na birth certificate ibibigay, ay death certificate, o peke na medical hospital bill, pinapakulong ho namin. How much more? Ito po, ito batas po yung niloloko nila, niloloko po nila ang pamahalaan. So may kaakibat po ito na parusa. Thank you po. Sir, clarification lang, sir. So yung kasama dito, yung despite nakasama siya sa definition ng solo parent, pero pag hindi or lagpas sa minimum wage, yung kinikita niya ay excluded, tama po ba? Ano po? Sir, kasama siya sa definition ng Expanded Solo Parent Act, pero dahil hindi minimum wage yung kita niya, or medyo above lang doon, hindi siya qualified po. Hindi po sir, kasi nakalagay po doon minimum wage. Yun ho talaga yung nakalagay doon. Sir, one of the benefits din na nabanggit niyo, sir, no, there is a scholarship po. Paano yung process to? Dapat kung may solo parent ID na ako, dapat diretso na ako sa CHED or TESDA or any government? Pwede po sila mag-inquire ho doon mismo sa agency, sa DepEd, sa CHED, sa TESDA. Diretso na ho sila mag-inquire. Meron din po kasi silang mga requirements and regulations. Pero ang pinaka-basic po dyan, dapat anak ka ng isang solo parent na who's earning minimum wage or below. And additional lang, sir, sabi niyo, sir, yung regarding sa DOF, DAR, kaya ma-plancha this month. Yung how about dun sa DALG, sir? Kaya din ma-plancha yun this month, sir? Saan po? Yung sa DALG po, sir. Yung Opo. pagkuha ng mga data, kung ilan yung supposedly... Wala pa po. Mag-uusap pa ho ulit yan. So we're just waiting sa DILG, and I think DILG is waiting
from the various LGU na isumiti sa kanila yung data. Napag-usapan na po yan na kailangan para updated din ho kami sa DSWD. At mabigyan din po namin ng kopya, syempre, yung mga stakeholders, kagaya po, pag nag-umpisa na itong non-VAT na mga pinibili na solo parent, may 10% discount sila sa mga grocery na pagkain ng mga bata, kailangan bigyan po kami ng listahan para ma-update po kami na sino pa ba ang mga solo parent na ito. Yun lang, sir. Thank you po. May pahabol lang ho ako na announcement. Meron po kasi si Mayor Danny Chua or Mayor Chua ng Noveleta, Cavite. I'm sure you've heard of that. Nagrereklamo po siya na madami daw pong hinihingi na dokumento, papeles ang DSWD gayong yung kanya mga constituent ay humihingi lamang daw po ng ayuda, which is in very contrast sa sinasabi ng Pangulo na wag nang pahirapan yung mga biktima ng bagyo ng kalamidad. Initially po, nag-conduct po kami ng initial investigation. Ang sinasabi po ng aking regional director ng Region 4A at Assistant Regional Director ay yung hindi po nabigyan wala sa listahan. Pero pinapanindigan po ni Mayor Chua ng Noveleta na nasa listahan daw po, may listahan yata yung mga tao at bakit kailangan daw hingian pa ng kung ano-anong mga ID, mga requirements. So ang ginawa ko po, dahil habang po pending investigation, nirelieve ko po yung regional director ko sa Region 4A at saka yung assistant regional director para masatisfy po yung investigation at para hindi po ma-impluensyahan yung investigasyon po natin dito sa nangyari insidente sa Noveleta. Nirelieve ko po, inilagay ko po muna sa Office of the Secretary ang Region 4A Director ko at Assistant Regional Director under po sa Office of the Secretary effective immediately. Kaya para po, because dito po sa investigation, and I heard Mayor Chua ng Noveleta is also conducting his own investigation. At the end of the day, o siguro after few days, titignan ho namin yung aming mga reports, magsasubmit ho siya sa akin, ako magsasubmit sa kanya, and then titignan ho namin. I am doing this, I am relieving two of my personnel officials para po hindi na mangyari ito, yung mga ganitong sinasabi ni Mayor Chua na ang daming hinihingi na mga requirement, ang daming ganito na binaha na nga, binagyo na nga. So para masatisfy po yung reklamo ni Mayor Chua, ako po, kagyat ko pong nirelieve ngayon. Kanina po, 1:30, nagbaba na po ako ng relief order doon po sa dalawang opisyal ko para magpaliwanag din kung ano ho talaga at maimbestigahan po. Kaya ko rin ho siya inilalagay sa Office of the Secretary para hindi po ma-impluensyahan yung conduct of our investigation. At para naman ho masatisfy yung mga kababayan po natin dyan sa Noveleta, gayon din po si Mayor Chua, kaya po tayo nagsagawa ng investigation. At para hindi na po maulit itong sitwasyon na ito sa mga darating na kalamidad, lalo pat ngayon ay nasa typhoon season tayo ho ngayon. Ang gusto lamang ho natin ay maayos po ang pagbibigay ng mga ayuda, food pack man yan o cash man yan, assistance. Gusto ko ho maayos at tuloy-tuloy at dapat po hindi na nga pinapahirapan ng mga kababayan natin. So, ito pong dalawa kaya ako po pinatawag sa office ko at lalagay ko muna sa office para marinig din po yung kanilang panig kung ano ho ang nangyari versus doon sa sinasabi ni Mayor Chua na pinahirapan daw po ng tiga DSWD ang kanyang constituent. So pag-aaralan po namin ito, magkukumpara po kami ng notes, titingnan ko po yung reklamo ni Mayor Chua at yung sagot po ng dalawang tao ko ho ngayon, yung RD at saka Ardo, yung Assistant Regional Director for Operations, pagmamatchin po namin at titignan ho namin. Ayun lamang po, just to inform you na itong problema na ito, inaasikaso na ho namin, ayaw ho namin mangyari sa ibang lugar, kaya po ay pinaimbestigahan ko na ho itong sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po. Yes, sir. Paglilinaw lang
Nakita ho namin, Sec, paglilinaw lang, nakita ho namin din sa listahan. Ang regional director po ng DSWD Region 4A ay Chua din ho ang apelyido, tama ho? Opo, opo. Hindi po sila related, sir. Hindi po sila related. Barry Chua po yan. Pero hindi po sila related. Okay, thank you. O, nabigyan nababaan na ho natin sila ng order na pansamantala simula po ngayong hapon ay dito na po sila sa central office magre-report starting po this afternoon. At ang ilalagay po namin dyan yung assistant secretary namin Maristela, ang magiging acting regional director po namin. Si ASEC Maristela ay ang aming pong ASEC for special concern. So siya po ang magpapatakbo ngayon ng Region 4A office po namin habang inaayos po natin itong problema na ito. Sana po, ang akin lang po mensahe sa kami ho, humihingi ng paumanin sa mga kababayan po natin sa Cavite, lalo po sa Nabaleta, inaayos ko na po itong problema na ito at ayaw ko na ho mangyari. Kay Mayor, ganun din po, Mayor Sir, since kayo po ay nagreklamo, kaya aaksyonan ko po itong problema na ito. Hayaan nyo po, magiging patas po itong aking investigasyon. Kilala nyo naman ho kami. I will make sure na ito pong sitwasyon na ito ay hindi na pong mangyari pang muli. Kaya po, pero aalamin ho natin ang punot dulo nito, bakit nangyari ho ito. Ayaw ko na ho mangyari ito sa iba pang lugar. Based on your request, Mayor Chua ng Noveleta, sir. Maraming salamat po at magandang hapon.